Hello mga kababayan, magandang hapon po. Ito pa rin ang inyong Peking Italiana. Ngayon pa, balik na po ako ng Auckland. Ang time dito 3:30 ng hapon. Ang pasok ko alas 7 ng gabi. So may time pa ako umuwi sa apartment ko bago ako pumunta ng trabaho. Gusto ko lang po makipagkwentuhan sa inyo habang ako ay nagda-drive. Ako po pala ang tunay kong pangalan si Gloria Para. Taga-Tagaytay po ako, pero pinanganak ako ng Isabela. Ang nanay ko ay Ilocana, ang tatay ko ay Tagalog, taga Mindoro. Nakapunta po ako ng New Zealand. Dumating ako dito sa New Zealand ng 1998 from Papua New Guinea. Pumunta ako ng Papua New Guinea ng 5 years po ako sa Papua New Guinea. Before Papua New Guinea, pumunta ako ng Saudi Arabia for like 2 years. Tapos umuwi ako ng Pilipinas. Tapos pumunta ako ng Papua New Guinea after siguro 3 buwan ako sa Pilipinas. Pumunta ako ng Papua New Guinea. Tapos nag-Australia ako na 1 taon. Pagkatapos pumunta ako ng New Zealand. So from that day, hindi na stay na ako dito sa New Zealand. Dami na rin po ako pinagdaanan dito sa New Zealand. Halos di ako nakauwi ng napakatagal sa Pilipinas dahil syempre bagong adventure ng buhay ko dito sa New Zealand. Nagkaroon ako ng asawang New Zealander, tapos nag-divorce. Pagkatapos yung partner ko ngayon Dutch naman siya. So okay naman po ang buhay ko dito. Kahit pa paano nakaka-survive. Siyempre tayo naman mga Pilipino, kahit anong gagawin natin para kahit pa paano mabago yung buhay natin sa buhay na pinanggalingan natin. Pera na lang kung pinanganak kayong may pera dyan sa Pilipinas, pero kung wala, yun ang buhay natin, punta lang abroad. Hindi ko alam kung ano yung pagkukwento ko, pero sana po magustuhan nyo yung mga video pinaglalagay ko. Medyo boring nga lang, pero kahit pa paano pinagtsatsagaan ko rin pong gawin to, gaya ng pag-video na to, at least para makita nyo yung scenery mula sa bahay namin sa farm hanggang sa Manukau City, kung saan ako nakatira at meron akong apartment. Medyo mahaba nga lang po video, pero sana po pagtiyagaan nyo. 60 years old na po ako. Tapos meron akong 4 na anak, 2 lalaki, 2 babae. Yung 2 babae ko nandito na dala ko na dito sa New Zealand. Kaya lang yung isa po nasa Germany. Doon nakapag-asawa ng German. Nagkakilala sila dito sa New Zealand. Pagkatapos yung bunso ko pong babae, nandito na siya ngayon. Tapos yung 2 kong lalaki, yung isa parang gusto pupunta ng Germany kasi yung bianan niya nasa Germany. Sana nga po mas gusto ko nga sana dito sila pumunta, kaso syempre 2
garden. Pero pag once naman may gusto ko ipagawa sa kanya na ano, tumutulong naman po siya sa akin agad. Sarap kasi yung may gulay ka sa palibot ng bahay kahit hindi ko nagugulay lahat. At least yung mga kaibigan ko pag pumupunta sa park, pag gusto nilang kumuha kung ano mang gulay meron kami doon, they're welcome. Ngayon nga lang po winter ngayon, kaya lahat ng prutas, ang mga prutas lang ngayon yung mga oranges, mga citrus tree ang namumunga pag winter. Pag summer marami akong prutas, meron akong mga 6 na klaseng club, meron akong peaches, meron akong persimmon, meron akong 2 variety ng bayabas, mga avocado ko hindi pa nakukuha. Maraming ako mga citrus tree, pero natatanim lang na kasi namin yung iba nagbibigay na rin ng bunga, pero hindi pa kasi dami ng iba dahil mga batang tubo pa. Pag summer po, palagi ako maraming bisita sa bahay ng mga kaibigan ko. Kasi parang dito kasi sa farm, alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig tayong karaoke. So dito sa farm, kahit magsisigaw ka dito, mayroon akong malaking speaker na kahit magsigaw ka na magsisigaw, walang makikialam sa'yo. Sa city po hindi pwede. Pagdating ng alas 10 ng gabi at yung kapitbahay mo maingay pa, maya tawag na sila ng mga noise control ng mga mga pulis. Kasi hindi nga sila sanay sa mga ganun. Sanay lang sila sa mga may ingay pag nasa mga bar sila, pag nasa mga inumang lugar. Pero pag yung sa mga kapitbahay na po, maya irereklamo na kayo, tatawag. Yung aso nga lang po, pag tumatahol, maya may kakatok na sa pinto nyo. Ay, ganyan po ang buhay dito sa New Zealand. Mas masarap ang buhay sa atin sa Pilipinas kung hindi ka kapos sa financial. Kung mayroon kang pera, may negosyo ka, mas masarap po mabuhay sa atin. Kaya nga sabi ko nga sa sarili ko, one day sana pag-retired na ako. Kaya lang kasi yung partner ko ayaw, hindi siya yung tipong travelers. Mas masaya siya na nasa bahay lang siya. Comfort zone niya kasi yun. Pero okay lang naman sa kanya kung gusto mag-travel. Yun nga lang, hindi siya makakasama dahil hindi nga niya hinging. Willing naman siya na siya magbigay ng baong pera sa akin, siya bumili ng ticket, basta doon lang siya sa bahay niya, masaya. So sa isang banda, maganda na din po yung gano'n kasi may freedom ako, nagagawa ko yung gusto ko. Kung gusto ko magtrabaho, wala siyang problema. Kasi kaya niya pa rin, very independent din po siya. Ganun din ako, very independent din ako. Kaya naman day off ko talagang at least gusto ko umuwi. Ito pong video na tayo magiging napakahabang video. Ayaw ko na po kasing putol-putulin dahil yung iba nakikita ko naman mahaba yung video nila eh. Yun nga lang, siguro kailangan ko talagang magkukwento sa inyo para at least makilala niyo ako ng konti kahit hindi niyo po ako nakikita, dahil hindi ko naman pwedeng itapat yung camera sa akin kung ang gusto kong tunan ay yung mga
scenery para makita nyo. Mula sa farm hanggang sa city, mga 1 hour and 20 minutes. Minsan 1 hour and 10 minutes, depende po sa traffic. Pero linggo naman ngayon, pag halimbawa Lunes ng madaling araw, yan ako po napaka-traffic na kasi syempre yung lahat ng tao po na nagtatrabaho sa city, tsaka marami kasi dito yung mga exit na daan na parang nagsisip yung mga sasakyan, kaya nagpapabagal. Lumaki po ako sa Tagaytay City. Diyan ako nag-aral ng elementarya. Diyan na rin po ako nakapag-asawa doon sa ama ng mga anak ko. Gusto ko rin po one day uwi ako dyan sa Pilipinas at dyan na lang ako titira. O kaya 6 months dito, 6 months sa Pilipinas. Kasi po pagdating ko ng 60 years old, ng 65 years old dito, so magpe-pension na po ako. Pag tumira ako dyan sa Pilipinas na walang balikan, maka-cut off yung pension ko. Kaya karamihan po ng mga New Zealander pupunta ng Pilipinas 6 months, babalik ng New Zealand for 6 months. Hindi po katulad sa Amerika. Kasi sa Amerika yung mga expat na gustong tumira dyan sa Pilipinas, continue sila, pero yung kanilang security pension, SS tawag nila yung kanilang pension, dire-diretso. Kung makukumbinsi ko lang nga po yung aking partner na diyan kami sa Pilipinas, Diyos ko po, para na rin kaming milyonaryo dyan. Kaya lang di mo naman pwedeng pilitin yung ang isa kung ayaw ng isa. Marami na rin po akong apo. 8 ng apo ko, 2 German, 1 Nepalese, at saka 5 pure Pinoy. Masarap po ang buhay dito sa New Zealand kumpara sa Pilipinas kung hindi sobrang taas ng cost of living. Mataas po kasi ang cost of living dito. Kung halimbawa po dito sa New Zealand, kung pensioner ka na, ang pension dito at least 700 a week. Sa quincenas mga